Kapag nga pala ililipat ko si mama mula sa upuan papunta sa wheelchair, kailangan kasabay na rin ito yung mga pangkamot niya, yung kumot, yung baso, tapos saka ko siya ulit ililipat dito sa may wheelchair. Ganon din yung ginagawa ko kapag ililipat ko siya papunta doon sa monoblock. Lalagyan din ng diaper dahil kung minsan hindi niya na alam na naiihi siya, bigla-bigla na lang talaga. At medyo mabigat nga si mama dahil sa manas niya. Pinipilit ko na nga siya talaga na pumunta ng ospital, pero pag-iisipan niya daw. Sabi ko, paano mo malalaman kung ano yung talagang pinakamasakit sa'yo kung hindi ka rin naman magpapatingin ulit? Medyo natatakot nga daw siya dahil unang-una nahihirapan siya sa stretcher ng ambulansya. Tapos iniisip niya din na wala ako magiging kapalitan kung sakaling nasa ospital na. Pero ang sabi ko, importante magpatingin na siya dahil yung paa ni mama sobrang tindi na rin talaga ng manas. Kulay itim na nga at nakakakaba. Nung nakaraan, halos 5 beses lang na magpalipat-lipat kami mula wheelchair papunta sa upuan. Pero ngayon ay dumadalas na nga ulit dahil nandito na ako sa bahay. Sa ngayon, magpo-focus na lang muna ulit ako sa pagbablog ko. Hindi na muna ako mag-iisip ng kung ano-ano. Magiging consistent na lang ako sa pag-upload dahil naniniwala ako itong pag-aalaga na ginagawa ko kay mama, balang araw may kapalit din tong maganda. Hindi man dito sa mundo, pero sa langit panigurado. Alam naman ni Lord na ginagawa kong lahat ng to, hindi dahil para pagkakitaan si mama sa vlog. Dahil una pa lang, nagbablog na kaming dalawa kung ano yung ginagawa namin araw-araw, tapos kung minsan ay comedy pa. 2001 nga pala nang nagsimula akong mag-vlog, pero ilang taon bago ako na-monetize. Ilang buwan pa lang naman ako na kumikita dito sa pagbablog ko. Pero dahil nga nagkasakit si mama, hindi naging sapat yung panggastos namin dito araw-araw kung dito lang kukuhanin. Pero dahil nga hindi ako naging consistent, kaya mas lalong kinapos. Kung sakaling papala rin na magkaroon ng ekstrang puhunan, bigas na lang yung naiisip ko. Pero hindi ko siya minamadali. Yun na lang yung iniisip kong pwede kong ibenta para kahit papano may de-deliver ko gamit ang motor ko. Gabi-gabi nga rin pala nagpapapahid si mama ng langis para daw maginawahan yung mga masasakit na parte ng katawan niya. Na-try na rin namin yung langis na may buto ng abukado at hanggang ngayon ayun pa rin yung ginagamit niya. Dati kasi sobrang sipag din talaga ni mama. Yung tipong hindi siya napapakali dito sa bahay kapag kami nakikita niyang may mga gagawin, kahit na po pwede namang ipahinga muna sana. Kaya lang, dahil nga rin nandito yung tita ko na may psychological disorder, kaya mas lalo din siyang napagod at bumigay yung katawan niya.